Ano nga ba ang kahalagahan? Bakit ipinagdiriwang ang kapistahang ito? Taong 1925, noong ilabas ni Pope Pius XI yung kanyang encyclical na may pamagat na Quas Primas na isinasalin ng literal sa Ingles na In the First. Isinulat niya ito upang ihayag na pagdiriwang ng kapistahan ng Panginoong Hesus sa sanlibutan. 1925, tapos na po noon yung unang pandaigdigang digmaan. Ang mga tao'y abala sa pagpapaunlad. Ang kanilang mga pagkilos, pagpaplano ay nanggagaling na lang sa kanilang mga sariling katuwiran, mga sariling kaisipan, mga sariling kakayahan. Malayo sila sa Diyos. Hiwalay na ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya sabi ng sa Pius, the 11th, sinubukan ko pong isalin yung unang bahagi ng talatang 19 at talatang 21 sapagkat dito makikita natin yung kanyang dahilan bakit itinatag niya at sinimulang ipagdiwang ang kapistahang ito. Sabi niya, kapag minsan pa ay nakilala ng tao sa pribado at pampublikong buhay na si Kristo ay hari, ang lipunan sa wakas ay makatatanggap ng dakilang pagpapala ng tunay na kalayaan, maayos na disiplina, kapayapaan at pagkakaisa. Upang ang mga pagpapalang ito ay maging sagana at pangmatagalan sa Kristiyanong lipunan, kinakailangan na ang pagkahari ng ating tagapagligtas ay malawakang makilala at maunawaan. At sa layuning iyan ay walang magsisilbing mas mabuti kaysa sa pagtatatag ng isang espesyal na kapistahan sa karangalan ng pagkahari ng ating Panginoong Hesus. Mahalaga itong pagdiriwang na ito sapagkat muli ibabalik na tayo nito sa katotohanan na mayroon tayong Panginoong Diyos na siyang hari ng mga hari. Hindi tayo ang hari ng mundong ito. Ang lahat ng mayroon tayo sa mundong ito'y matatapos. Tanging ang pagkahari ng ating Panginoong Hesus ang mananatili. At inihahayag ngayon sa atin sa unang pagbasa na ang hari nating ito ay isang mabuting pastol na napakamaawain sa kanyang mga tupa. Subalit makikita natin sa ating ebanghelyo na ang hari nating ito ay hindi lamang maawain, subalit makatarungan din. So gagawin lahat ng ating mahal na Panginoong Hesus na ating hari ang lahat ng paraan upang lahat tayo'y mapabilang sa tupa. Subalit kung dala ng ating kalayaan, mas pipiliin nating mamuhay sa ating sariling katuwiran, sa takdang panahon, ibibigay ng Diyos ang kanyang katarungan. Ihihiwalay niya ang mga tupa sa mga kambing. So kung inaakala natin na nananaig ang kasamaan sa kasalukuyan, hindi po. Binibigyan lang sila ng pagkakataon ng Diyos na buong kalayaang magdesisyong magbagong buhay at kilalanin ng Diyos sapagkat sa takdang panahon, pag binigay ng Diyos ang katarungan, wala silang magagawa kung hindi pagbayaran yung kasalanang mas pinagbalingan nila noong sila ay nabubuhay. At napakasimple ng gagawing batayan ng ating Panginoon sa mga huling araw. Pinakain mo ba yung nagugutom? Pinainom mo ba yung nauuhaw? Dinalaw mo ba yung mga may sakit, yung mga nasa bilangguan? Pinatuloy mo ba yung mga dayuhan? Binigyan mo ba ng maisosuot yung mga walang maisuot? Sa takdang panahon, iyon ang hahanapin sa atin ng Diyos para tayo'y mapabilang doon sa mga nasa kanan, yung mga tupa, silang mga tumutugon sa pangangailangan ng kapwa. Subalit,
Kung tayo'y nanatiling bingi sa pangangailangan ng ating kapwa, mapapabilang tayo sa mga kambing. Silang mga kamkam dito, kamkam doon, subalit bingi sa pangangailangan ng kanilang kapwa.